marami makakapansin sa laki ng poste. Pero yan po ay lumaan po sa architectural at saka sa structural, no? To make it sure na malinis yan, kasi kung napapansin niyo may mga halo na tumalsik. So yung pagtalsik ng mga yan, kapag yan ay lalagyan mo na ng mga ties para mabuo yung column natin na yan, papalinisan ko ulit yan kung sakali. So dito sa may isolated natin, ayan, may mga spacer na tayo dyan. So ayan, nilagyan na ni Sir ng mga yun yung pera. Syempre nakakuan yan, malaking bagay po yan para sa paniniwala nila. Dito na natin siya ina-assemble kasi dahil ito ay 9 meters, so wala nang splicing to. Yan ang kagandahan naman niya, diretso na ho yan. Welcome back. Engineer. Okay, dimakal mo ti barbas mo. Si Engineer Mel dyan. So dito muna tayo nag-i-imbak. Ay, kalangag pa isa. Ginasa. Yan, so naku, nagtibag na. Binusan mo yung dati sir. So top at saka ako ata, bottom, no? Naliwi ko na. Parilya na. So nilagyan natin ng plastic. Tingnan, may natin. So ito nabuhusan na. So ito mga to plastic yan, para hindi mahirap maglinis. Para yung halo natin kapit na kapit talaga dyan sa may mga bakal natin. So alam ko marami makakapansin sa laki ng poste. Pero yan po ay lumaan po sa architectural at saka sa structural. So lahat naman po ng mga yan. So syempre shoutout na rin sa ating client, si Sir Ben Tabag. So kung napapansin niyo, napakaluwang na ng footing natin. So ito 150 tapos 3 meters, no. Ito syempre naka base po yan kung paano ginawa. So dumaan sa structural tsaka sa architectural, no. So ang purpose namin dito kung bakit may plastic, alam yan ng mga karamihan, lalo na sa mga matagal na hong nanonood sa mga vlog namin. Ayan. So may mga plastic yan to make it sure na malinis yan, kasi kung napapansin niyo may mga halo na tumalsik. So yung pagtalsik ng mga yan, kapag yan ay lalagyan mo na ng mga ties para mabuo yung column natin na yan, papalinisan ko ulit yan kung sakali. So ini-steel brush. Ngayon may iwasan na namin yan dahil naglalagay kami ng plastic. Kasi ang integrity kasi ng ating mga column, kung sakali po na ayan po ay dumiretso lamang po na hinayaan mo na marumi, tapos nilagyan mo ng ties, at the same time naman binuhusan mo, so yung kapit nawawala na. Dito ayan, nakapag-ukay na. Combined footing pala to. Yan, dalawang poste yan, isang parilya, kaya malaki. At ang isa pang bagay dito, ayan, lumuwang dahil bumagsak yung lupa. So dito naman, mga isolated. Yan, so dito sa may isolated natin, ayan, may mga spacer na tayo dyan. So ayan, nilagyan na ni Sir ng mga yun yung pera. Syempre nakakuan yan, malaking bagay po yan para sa paniniwala nila. So nire-respect ko rin naman yan. Yun, napapansin na yan, yung spacer natin na yan, yan po yung photo na nilagay natin. So may sukat yan na 10 cm o kaya 4 inches. Gravel bedding na ito halos nasa 7 cm o kaya naman 10 cm. So depende po yan kung ano yung naka-indicate, mga kamasta, dun sa plano. And ito nakagilid na po siya. So alam ko marami magsasabi bakit maliit yung column. Sabi ko nga, ito po ay dumaan sa structural at saka sa design na rin ng bahay na to. Okay, so 150 cm by 150 cm, and then ang kanyang hukay ay 180 cm. So ganun din dito. So yung distance nito 3 meters lang po, mga kamusta. Meter center to center.
compact, no? Tsaka sipsip talaga. Dito na natin siya ina-assemble, no? Kasi dahil ito ay 9 meters, so wala nang splicing to. Yan ang kagandahan naman niya, diretso na ho yan. So yung 9 meters na yan, bali yung pag-assemble ng mga poste natin, paglalagay ng ties natin, ganun din sa secondary niya. Ang nangyayari ho niyan ay dito na namin siya ina-assemble dahil sa sobrang haba, kasi mahihirapan tayo kapag ganun. Nagpa-order ako ng panibago. Ayan, galing na sa crusher ito para dito sa gravel natin. Pero ito, pinapapalitan ko ng supplier, o kaya naman i-request na mas mahugasan ng husto. Ayan, nagbra-brown na. So yun yung isang chinek namin. Ngayon ang ginagawa namin yung sa mixture namin, sa bagay nasusunod pa rin naman yung mixture natin. 1, 2, 3, no? Isang semento, 2 buhangin, tapos 3 graba. Ayan, kain muna tayo. Ayan, no? Naging masisidaw. Masisidaw daw. Ata may batyan na mga kasta. Ayan, hindi, sasabay tayo mag-ayam na. Ayan, kain na. Okay, back to work. Ayan, bubuhusan natin yung 2 poste doon. So, ang bilang ng buhos natin, ayan, sa mixture natin, no? 1, 2, 3. 3,000 PSI. So yan na yung ginagawa natin. 1, 2, 3. Isang sakong semento, 40 kilograms. Tapos 2 sand. Ayan, buhangin. Tapos 3